Yung mga bumubuo sa local government sa probinsya ng Quezon matapos ang 2025 elections, halos hindi na bago. Hi, I'm Dwight De Leon, political reporter who covered key races in Calabarzon, and let's do a post-mortem of the elections in the country's most vote-rich region. Nakatahina sa political fabric ng Quezon ang apelidong Alcala. 1960s pa lang may Alcala na sa Kapitolyo, at sa mga sumunod na dekada, hindi nawala ang pamilya Alcala sa mga balota tuwing eleksyon. Suwabe ang kanilang naging re-election bids ngayong 2025. Sa Lucena, panalo via landslide ang magamang Mark Alcala at Dondon Alcala sa pagka-mayor at vice-mayor. Sa provincial board, wagi rin ang pinsan ni Dondon na si Vinette Alcala. At ang isa pa nilang pinsan, si 3rd Alcala, ay vice-governor ulit for another 3 years. Lahat sila ay tumakbo sa ilalim ng Stand Up Quezon, ang local political party na pinamumunuan ni Governor Helen Tan. Si Governor Helen ay isang dynasty slayer, ang nooy kongresista na tumapos sa higit isang dekadang pamamayagpag ng mga Suarez sa Kapitolyo noong 2022. Isa si Governor Helen sa local chief executive sa bansa na nakakuha ng higit 1 milyong boto ngayong 2025 elections. Wala siyang kalaban. Pero lumalaki rin ang impluwensya ng kanyang pamilya sa politika. Ang isa niyang anak, si Congressman Micah Tan, ay nakasungkit ng ikalawang termino sa ika-4 na distrito. Wala rin siyang naging katunggali. Yung isa pa niyang anak na si Kim Tan ay panalo naman sa eleksyon sa pagka-provincial board member. Ito ang unang sabak sa politika ni Kim. My children are very independent-minded. They can decide on their own. Hindi kami yung katulad ng iba na, oh, dito ka, ganon ka. Yung 1 million, naniwala sila na hindi ako naging delinquent na governor at ginagawa ko yung mga inaasahan nila na gagawin ko as the mother of the province. For the most part, parang arranged marriage ang naging 2025 elections sa Quezon. Madali rin kasi ang naging re-election bids ni na Congressman Mark Enverga at Reynante Arrogancia na tumakbo sa ilalim ng Nationalist People's Coalition na kaalyado ng Stand Up Quezon. Ang Suarezes hindi nagtangkang bumawi mula sa mga masakit na pagkatalo noong 2022, kung saan 3 mula sa kanilang pamilya ang hindi pinalad. Ngayong 2025 pa, term limited ang provincial board member na si Jet Suarez at si Congresswoman Ana Suarez ng Alona, ang party list group na hawak ang Quezon. Tanging si Deputy Speaker J.J. Suarez na panalo sa ikatlong termino ang mananatili sa elective government sa kanilang pamilya sa susunod na 3 taon. So there's a little shake-up sa political scene sa probinsya matapos ang eleksyon, and we'll have to wait and see kung may uusbong na bagong pangalan sa politika sa probinsya ng Quezon sa 2028. Para sa iba pang post-mortem ng mga eleksyon ngayong 2025, bisitahin ang Rappler website.